Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan naman natin mga kababayan ay ito pong mga nasa PDP ni Digong. Kasi alam nyo malapit-lapit na ang pagpapile ng COC, October po yan. So meron na lang tayong mga siguro 6 weeks, no? Mga ganyan, no? Kasi 2 weeks of August and 4 weeks of September and probably the first or second week of October, filing na yan ng COC. No? Pero ang kaganapan po dito ay tungkol kay Tolentino. No? Ito po yung kumalas sa PDP. No? Sa anong rason? Siguro alam niyo yan na topic na natin yan. No? Pero po, meron pong isa na bitter po sa kanya. Bitter na bitter, no? Hindi daw siya tutulungan sa kanyang kandidatura, no? Mamaya malalaman nyo kung sino 'yan. No? At the same time, pag-uusapan din natin si Mr. Wonderful tonight na kung saan siya po ay nilekturan sa sarili niyang hearing. Tulad ng sinasabi ko sa LS ko kanina, kung nandoon kayo, kulang talaga sa manners itong si Robin Padilla bilang isang lawmaker. Sabi nyo nga, di ba, sanggano? Sabi ko, maton. Ganun talaga eh. Sometimes you have to ayon-ayon yung ugali mo, yung pagkilos mo, pananamit mo, yung naaayon sa okasyon. Hindi namang lahat na lang parang, ganito na ako, ganito na ako. Hindi, may mga pagkakataon that you have to be na maging umayon ka. Tulad mo, lawmaker ka. Mag-obserba ka. Tingnan mo yung mga demeanor nila, yung pananamit nila, pananalita nila, yung ayos nila. Diba? Ikaw nga dyan, naka-ponytail ka, nakaganto ka, tapos kumakain ka sa hearing, diba? Wala ka pakiala. Tapos nakikigaya ka sa sigawan, gano'n, di ba? Nakita niyo yung mga attitude nila, kaya tama po si Drilon eh. Itong 19th Congress na ito, nawala na nga yung may mga utak, wala pa kayong, tinatawag ni Drilon na, yung decorum. Wala kayong proper decorum. No? Baka hindi alam ni Robin yung word na decorum. Paki-search mo na lang kung ano meaning yan. So, bago po tayo magpatuloy mga kababayan, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at yung mga regular po na katuwang natin sa ating video premiere and live stream sa chat box or sa comment section. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa atin. Tayo po ay makaka 42,000 subscriber na po. Libre naman po pumindot ng like and share diyan, saka thumbs up or thumbs down. Doon po sa mga tinatawag nating loser Duterte supporter, sa mga anti-government, welcome naman kayo diyan manood, engagement na rin po kayo. Pero FU pa rin kayo. Yung mga hindi po nakakaintindi ng FU, tanga talaga kayo. Di po ba? So, shout out po sa lahat sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa. Alam nyo naman kung sino po kayo, no? Recognize po lahat kayo dito, no? Okay? So, salamat muli and may God bless you all. So, unahin natin itong si Tolentino, no? Maalala nyo, nung itinalaga bilang presidente ng PDP, no? Wala nang laban. PDP walang laban. Partido ng mga partido ng mga dugonggong. Padilla Digong Party. Puro daga party. Rati. Di ba? Nung naging presidente ng PDP si Mr. Wonderful tonight, meron kaagad siyang ni-request. Ayan po sa ulat ng Rappler. Dito na lang natin kunin. Is Robin Padilla in a rush to kick out Tolentino from PDP? Oh, yun.
Kasi kaagad-agad niya pong tinira si Tolentino. No, 'di ba si Tolentino naging nasa Blue Ribbon ba siya si Tolentino? O majority leader na siya, 'di ba? 'Di ba? Correct niyo na lang ako. Blue Ribbon or majority leader na sa Senado kasi nagpalit ng ng leadership 'di ba? Oh. Ngayon, after na manumpa siya bilang presidente ng PDP, agad-agad niya sinasabi dito, sabi niya, quote, Senator Francis Tolentino may have to resign from the Partido Democratico Filipino so he can attend to his added duties as new Senate majority pala. Ayan, kino-correct na natin yung sarili natin. As new Senate majority leader. Ganun lang, napakababaw naman dahil lang naging Senate majority leader. Di ba nasa majority rin kayo? Ibig ba sabihin, kaya mo siya tinatanggal dahil marami ang kanyang magiging obligasyon? Mano kayong member ng majority? Hindi ka naman nasa minority tulad ni Risa at ni Coco Pimentel, di ba? Ito po, idagdag natin, talo na tayo sa ibaba. Sabi ni Padilla sa kanyang press release, dahilan sa bagong mandato na inyong hinaharap sa Senado, buong pagpapakumbaba kong minumungkahi na marahil po ay mas makakabuti ang inyong pagbibitiw bilang opisyal at kasapi ng PDP laban. Wala na kayong laban. Sa ganang akin po lamang, ang mungkahang ito po ay upang maiwasan din natin ang pagkuwestiyon, tandaan nyo pagkuwestiyon, kung magkakaroon man sa ating pagiging pata sa pagtugon sa mga issue, lalo na sa mga usaping pampolitikal. Kasi meron po silang isang hindi pagkakaunawaan dito at alam nyo naman, mahalaga sa ating mga tunay na Pilipino nagmamahal sa ating bansa. Filipino first, bayan muna first. Okay? Makakatulong din ang hakbang na ito upang ating ipamalas ang ating paninindigan na tayo ay walang kinikilingan at mananatiling independente sa ating pagtupad sa ating sinumpang tungkulin bilang mga mambabatas. Muli po, nais ko pong bigyan din na wala po akong hangad kundi ang patuloy pang suportahan ng inyong mabubuting gawain at misyon para sa ating inang bayan. Very conflicting yata yung sinabi niya. Paano mo susuportahan yung mga mabubuting gawain at misyon sa bayan kung sa bagay na ito, hindi nyo siya masuportahan? Di ba? Mamaya, papakita ko sa inyo. Di ba? Ayan, yan po yung sinasabi niya. Ngayon, nung nalaman po yan ni Tolentino, ano ang sagot niya kay Robin? Sa panahong ito, huwag muna tayong mag-usap patungkol sa politika. Mas mainam magtulungan tayo para mapadali ang rehabilitasyon ng kababayan nating biktima ng si Bagyong Karina na tinakbuhan ni super takas na Sara Duterte. Lalong-lalo na yung mga nasa mga evacuation centers pa at may mga karamdaman. Gago rin to si Robin, no? Wrong timing. Isinama niya sa Bagyong Karina, parang inisip niya, sige, may bagyo naman, bagyuhin na rin kita. Di ba? Insensitive si Gago. No? Yung insensitive si Robin. Wala ugaling burak di ba? Marami pang nawalan ng tirahan at nasira ang kabahayan. Sila muna ang pag-usapan at tulungan natin. Correct! Di ba? Bakit nga naman kating-kate itong PDP na paalisin si Tolentino? Ito po sabi dito, sabi ng Rappler. In April, PDP announced its candidate for senator in 2025 polls. The re-electionists De La Rosa, Go, and Tolentino, who was its vice president for Luzon, and actor Philip Salvador. In May, Tolentino was named majority leader when a change in Senate leadership occurred. Ayan. Okay? In late June, De La Rosa said he and Go will stick it out with PDP because they have nowhere to go. A statement interpreted by philosophers as a dig to Tolentino. Correct. Ako rin napaisip ako noon bakit hindi niya sinama si Tolentino, di ba? In early June, political strategist Lito Banayo wrote in his Manila Standard column that Tolentino will be on the Marcos administration senatorial slate, the only PDP bet included. Oo nga, nakakita po ako niyan nung listahan. Nataka ako, ba't nandun si Tolentino? Hindi naman yan sa administrasyon, sa BDP labang pa nun. Yung pala siguro natutunugan na, no? Ayan. After ng Karina na settle down, nagbigay na ng statement si Tolentino. Ito binabackground natin, GMA News Online. Tolentino resigns from PDP due to differences in West Philippine Sea stand. Tingnan nyo, di ba yung sabi ko sa inyo kanina? Yung sinasabi dito, ni Robin.
Ganang akin po lamang, ang mungkahi ito ay upang maiwasan din natin ang pagkuwestiyon kung magkakaroon man sa ating pagiging patas sa pagtugon sa mga isyu, lalo na sa usaping pampolitikal, West Philippine Sea. Si Tolentino naninindigan na i-implement ang 2016 arbitral ruling. Pero ang stand daw po ng kanyang dating partido ay bilateral relationship, yung pag-uusap. No? Doon na lang, wag mo nang i-implement yung 2016. Tulad ni Digong na hindi niya kinikilala ang arbitral ruling na 2016 na pumabor sa atin. Yan din ang sentimiento ng mga inchik. So siguro ayaw ni Tolentino. 'Di ba? Kasi nga sabi ni Tolentino, may karapatan tayo diyan. Doon sila nagtatalo-talo. 'di ba? Siguro 'yun ang dahilan kaya siya pinatalsik. Mas kinakampihan mo si Bongbong. Mas maka-Amerikano ka pa. Mas makabanyaga ka pa. Hindi nila alam, kinakampan din nila yung banyagang China. Di ba China 'yon? Hindi naman Philippines ang China. Di banyaga pa rin ang China pag nasa Pilipinas ka, gago. Di ba? Ayan sabi niya the parties' inclination on bilateral dialogue concerning these matters while having merit may not fully align with the principles established by the arbitral ruling and might weaken our position in the international arena. Correct. Nung nakikipag-usap nga si Digong, puro bilateral talk lang siya. Anong ginawa sa kanya ng China? Binuli siya. Tapos ang gusto nyo, bilateral talks pa rin, bilateral dialogue pa rin, dineknek ninyo. Binuli nga yung presidente ninyong gago eh. Ano siya? Sabi niya, arbitral ruling, i-implement natin yan. Which is talagang katunayan yan, ebidensya yan. Dumaan na sa korte yan, nag-decide na in favor sa atin na meron tayong karapatan dyan, territorial rights. Tapos kayo, ayaw nyo? Gago pala kayo. Tapos ang ano nyo pa kasi may mga Amerikano eh. So what? Kayo, may China eh. Ang lagay? Kayo lang? Di ba mga selfish? Totoo ba? Totoo ba na yung sinasabi nyong makabayang kayo? Hindi. Ay, nako. Hindi po. Yung sasabihin nyo, para sa bayan, hindi. Para lang sa mga bulsa nyo, mga gago. Eto naman sa Manila Standard, ang sabi dito, Tolentino leaves PDP, admits hurt by Robin's request. Ayun, hindi lang West Philippine Sea. May personal din. Ikaw ba naman isa ka sa mga opisyal ng PDP, tapos naging lang yung pinalalayas ka na? Dahil hindi makadebate ng tama? Sa palagay nyo, sariling desisyon ni Robin yun? Nasulsulan yun. Tuta yun, tuta. Ayan sabi dito Tolentino admitted he was hurt by Padilla's request since he was elected with the PDP when the actor-turned-politician joined the party. Mas nauna pa si Tolentino na maging official bago si Robin. Diba? Ayan lang. Yan ang dyan. Kaya, siyempre may personal din. Ngayon, mga kababayan, nakakita tayo ng quote card. Dito po sa Impact Leadership. Ayan Diba wala na? Sabi ni Tolentino, magiging independent na ako. Wala pa nga. So far ngayon, wala pa yata siyang tinatalo ng partido. Hindi pa siya lumalapit kay Lakas CMD. Sa Partido Federal ng Pilipinas. Di ba? Wala pa siyang partido. Ngayon, tinanong itong si Digong ninyo. Yung master. Si master daw siya. Anong sabi niya? On Senate Majority Leader Francis Tolentino. Tinanong siya. Kung tanungin mo ako ngayon, kung susuporta ako sa kanya o hindi, iniwan niya kami. Di iiwanan ko rin siya. Ganun ang sabi ni Digong. Siyempre, ayaw mo sa amin, di ayaw ko din sa'yo. Ganun lang yan. Vindictive eh. Yung mga salita ni Digong, halata mo mapagtanim ng galit, gusto lagi revenge. I go out to campaign full slate. I do not think that it would look nice to the PDP party na umalis sa amin. Ibig sabihin, hindi ako believe sa inyo tapos susuportahan kita? Wala na. At ako naman, ang laro na ito, iniiwan mo ako, bakit kita susuportahan? Oy, Digong! Hindi iniwan ni Tolentino
ang partido ninyo. Hiningi ng presidente mo sa partido ang kanyang paglisan. Di ba? Oh, na-misinform ka na naman, Digong. Hindi kayo iniwan ni Tolentino. Sinabihan siya ni Robin. Bakit hindi mo sisihin si Robin? Di ba? Hiniling ni Robin eh. Pinwersa siya ni Robin na umalis. Yung mga pananalita niya, siyempre, anong gagawin mo? Ayaw ng presidente sa'yo. Ha? Ng partido mo. Tinatakwil ka. Anong gagawin mo? Igigit mo ang sarili mo? Eh di may chipwera ka, di ba? Eh may political ambition din siya. Hindi siya tiyak makakakuha ng suporta sa inyo, maski na nandyan siya. Yung sinasabi mong you go out campaign, full slate? Oh, eh bakit kayo, si Robin noon, pinapunta mo sa unit team? Dapat nga, di tinanggap yan eh. Sa unit team, sa palagay mo, sinong kinandidato nyo na nanalo ng 2022? Diba? Even Marcoleta pumunta sa unit team, buti nga nag-resign na lang eh. Oh, diba? Ba't hindi nyo rin tinanggal si Robin? Eh pumunta ng unit team. Eh hindi, alam nyo eh. Walang makukuha eh. Naboto sa inyo eh. Diba? Sino ba nakapasok sa inyo? Si Cayetano? Ano ba si Cayetano? Ano bang partido ni... Yung si Alan Cayetano, ano ba partido niyan, Elora? Ha? Alam mo ba kung ano partido niyan? Tingnan nga natin kung nasa PDP siya. Tingnan lang natin saglit ang kanyang Wikipedia, mga kababayan. Ang bagal naman itong internet na ito. Ano ba partido nito? Ay, hindi sinabi. Oh, ano? Wala? Alam nyo ba, partido nitong mokong na ito? Haba pala ng resume nito. Independent na siya, mga kababayan. Simula pala ng 2021, sabi dito political party. Hindi siya kailanman napunta ng PDP laban. Okay naman, okay yan. At least hindi pa rin PDP yan. Pero bata ni Digong yan. Di ba? Nangyari. Di ba? Wala nga kayong may panalo nun eh. Kung hindi lang kakampi si Robin sa unit team, di kayo mananalo. Pinwersa pa siya eh. Namwersa eh. Pinwersa ni Tamilmil, ayaw nga ng Pangulo sa kanya. Sabi lang daw niya, kasi magkaibigan kami ng Pangulo eh. Sabi naman ni Pangulo, andyan na yan eh. Andyan na daw yun eh, sabi niya. Wala tayong magagawa. Baka magtampo na naman si Tamilmil, di ba? Oy, Digong, hindi nang iwan si Tolentino. Binraso siya ni Robin. Kakamali ka na naman, kaya wag kang maging vindictive. Buti na lang, umalis na sa inyo si Tolentino. Baka may chance pa siya, independent na siya. Diba? O baka naman, mga kababayan, wag tayong pakampante. Baka, laro-laro lang yan ni Digong. Diba? Sabi nga nila, master tactician siya. Yung alam ko, master baiter siya eh. No, tactician pala. Hindi pala baiter, kundi tactician. Malay nyo, sige, labas ka. Ikaw ay may tsansa. Ikaw ang walang bahid eh. Kasi si Bato ay sisi. Si Go plunderer. Baka malabo yan. Ikaw na lang. Kahit papano, pag nanalo ka na, another 6 years, balik ka ulit sa amin. Ganun po. Tignan nyo maigi. Analasin nyo maigi kung ito ay laro-laro lang ng PDP. Kasi sa totoo lang, baka walang lulusot sa kanila ng mga ikakandidato nila. Si Bongo? Si Bato? Si Philip Salvador, no more another Robin Padilla, mga kababayan. Kaya wala, bokya po sila. Kaya siguro sinabihan nila, plano natin yan strategy. Okay? Kunwari, magdadrama tayo dito. Magaling sa drama ang mga Duterte. No? Kaya dapat huling-huli na natin sila. Magaling daw silang tactician, pero ang alam ko, baitor lang eh. Parang yung hawak-hawak ni Kibuloy, ano yun? Hawak ko ang vibrator ng mundo. Itong ilalagay ko para sa inyong kalangitan. Kaya pala, sabi niya, hindi kayo makakapunta ng langit kung hindi kayo daraan sa akin kasi hawak ko ang vibrator, di ba? Oo nga. Yung pala yun anak ng siopaw naman, mga kababayan. Ingat-ingat kayo dyan Kailangan maging mapanuri, di ba? Suriin ninyo maigi. Ito ba'y laro lang ng PDP laban dahil si Digong pa rin yan? Maski na presidente na nila si Robin. Sino ang honorary nila? Di ba si Digong? Si Robin naman.
Gagalaw lang yan kung kumpas ni Digong eh. Hindi gagalaw yan, walang nang kumpas ni Digong. No? Amo niyan si Digong. He will die and live for Digong. Sabi niya nga kung makukulong daw sa ICC si Digong, sasama siya. Ay, dalian nyo na. Para maging 22 o 22 na lang. Ay, hindi. Tama, 22. Tama ba? O 23. Kasi mawawala si Go sa re-election, mapapalitan sila eh. O, tama, -1 ulit. Sasama daw si Robin eh kung sakaling ikulong ng ICC si Duterte, o di ba? Sasama daw siya doon. O di ba, bye. Ay, salamat naman. Umalis na rin. Magboluntaryo na. Kaya ICC ha, dali-dalian ninyo. Hindi natin kailangan yung isang pulpol, no? Na pulpol na ano kung ano man yung partido na yan. O eto pa. Ha? Punta na tayo dito kay Mr. Wonderful Tonight. Dagdagan natin yung katangahan niya. No? 'Di ba naghihiring siya diyan tungkol sa mga sexual abuses, yung ganyan, yung sa lalo na sa entertainment, yung isang actor yata o actress mukhang na-violate ang kanyang karapatan, 'di ba? O ngayon hearing nila. Ngayon, eto po sa balita ng Philstar Global, na-lecturean si Wonderful Tonight. Ha? Sabi diyan, wala ka sa mood. Paano ako? Padilla receives lecture on consent. Ayun. 'Di ba sa mga lalaki? Oh, utog na utog ka na. Yung misis mo wala sa mood. Ano gagawin mo? Pipilitin mo. Ganon. Oh. 'Di ba? Paano pag ayaw talaga? Ano gagawin mo? May sakit ang ulo. 'Di ba? Masama ang pakiramdam. Utog na utog ka na. Ano gagawin mo? 'Di ba? Kung ano-ano pang sasabihin mo, kaya nga ako nag-asawa 'di ba? Para ang babae pagsilbihan ng lalaki. Dito mababasa nyo dito. Malalaman natin dito. Napaka-demeaning naman ng ganun, no? Sa panahon ngayon kanyan equal, no? Okay, hindi naman tayo sa magmamalinis, pero you have to be understandable. Lalong-lalo ng mga babae, yung katawan ng mga yan, no? Masakit ang ulo, hindi maganda pakiramdam kasi nga yung kanilang hormones. O tama ba ako? Tama niyo ako kung itama niyo ako kung nagkakamali ako, ha? Okay? Kailangan respeto sa mga kababaihan. Former bad boy turned Senator Padilla question if there was anything a husband could do to compel his wife to have sex with him even if she does not want to, leading to a lesson on consent. Ha? Si Padilla leading a Senate probe into complaints of sexual harassment doon po sa Channel 7, sabi diyan. Ha? And he asked lawyer Lorna Kapunan. Ito pong si Attorney Kapunan, put Padilla on his place. Ha? A woman and children's rights advocate about the current definition of rape. Kapunan made it clear. No means no. Yon. Even in the context of marriage between a wife and a husband. Kaya nga merong marital rape eh. Pag sinabing no, no. Wala eh. Pero pag yun na, pinwersa mo sarili mo, mas kinaasawa mo yan, it will still considered a marital rape. Without consent nga, sinabihan ka ng no. Di ba sa yung mga rape, pinipwersa mo, sabi ng babae, no, please, ano yun? Get out of me. Ganon. Sinabi ng no eh. Pero namimilit ka, still, rape pa rin yun. Pagmamalabis pa rin yun. Kaya ang sabi ni Attorney Kapunan, no means no. Hindi sinabing no means yes. And yes means no. Diba? Even in the context of marriage or any relationship you have. Diba? Without the proper consent, still, it is rape pa rin yun. Padilla appeared to be surprised by this response. Come on! Dude! Come on! Hindi mo alam yung no means no? Saang mundo ka nakatira? Diba? Tignan nyo pa yung rason niya. Kaya nga di ba sa LS, sabi ko, mukhang gago, mukhang walang pinag-aralan, o di kaya nagpapapansin lang, nagpapasikat lang, o may maitanong lang siya, nagtatanga-tangahan siya, sabihin, hindi na-surprise ka dito? Sa sagot ni Attorney Kapunan, nag-asawa ka, nakipagrelasyon ka, dapat alam mo rin yung obligasyon mo, responsibilidad mo sa kapartner mo o sa asawa mo.
Hindi lahat pwedeng pagbigyan yan. Ano ka, spoiled brat? Tulad ni Tamil Mil? Na lahat ng gusto mo, makukuha mo? Why are you even surprised? Ibig ba sabihin, pag gusto mo, wala kang i-disregard mo yung kalagayan ng partner mo? Diba? Mayroon kang sexual rights sa asawa mo. Yes, you have. But you have to understand the situation too. Diba? Ano yun? Ganon ka? Ganon? One-sided? Yan na, ha? Yan ang sabi ni Padilla. So halimbawa, hindi mo naman pinipili yung in-hit. This is very moronic statement. No? Moronic. What a moron. What an idiot jackass. A-hole, di ba? So paano yung kung ayaw ng asawa mo? So wala pong ibang paraan talaga? Ay gago, magtikol ka, gago. Di ba sabi nga, kaskas mo sa pader, maligo ka ng malamig. Para maano yung lalaki. So paano yun? Mambabae ka na lang? Ito yung sinasabi na hindi malawak ang pag-iisip mo. Sobrang kitid. It is about you. You are so selfish. Tingnan mo yung sitwasyon. Sinabi ko nga sa inyo, ang mga babae, fragile yan. May mga hormone sila. Iba po yung atin sa lalaki kaysa sa babae. Di ba? Intindihin mo, Robin. Hindi, pag ikaw tumigas, pasok eh. Di ba? Gusto mo labas lahat eh. Ng puta naman. Respeto sa babae. Asawa o kapartner. Di ba? Diyan ka maggagalaiti. Lalo na yung dito, Padilla appeared to be surprised by this response. No means no. Hindi pwede mong igiit. Ano bang hindi mo naintindihan sa no? N-O. Those are only 2-letter word that is more powerful. Powerful yan, yung no or yes. Di ba? Wala ka sa mood. Paano ako? Di ba selfish lang? Di ba? Hindi yung napakababaw nito mga kababayan. Hindi magtikol ka. Di ba? O di nga, punta ka dyan. Kung okay lang sa asawa mo, mag-hire ka ng escort. So why not? Pero yung gagawan mo ng parang act of rape yung asawa mo o partner mo, that's violating her rights too. Diba? Ito ang sagot ni ito pa. Ito pang paniniwala niya. Tingnan ninyo ha. Padilla believe that a spouse is there to serve. Makalumang isipan. Ang tingin niya sa spouse niya ay tagapagsilbi niya. Alam niyo yung mga panahon ng kings, yung talaga ang mga lalaki ay talagang makisismo, na ang tingin nila sa babae ay kanilang parausan, utusan. Ganoon, ayan o. Ibinabasa ko lang ha. Padilla believe that a spouse is there to serve. Makaluma pala. May tawag dyan noon, yung mga kingdoms pa. Ganon. And ask Kapunan what a husband could say or do to the wife to compel her to cater to his needs. Para di ako mareklamo ng asawa ko o ano pwede ko sabihin sa kanya? Ha? Ito ang sabi ni Kapunan, ni Attorney Kapunan. Counseling o magdasal na lang kayo. Pwede. Sabi ko nga, magtikol ka na lang eh. Kasi pag nailabas mo yan, wala na, okay na. Di ba? She also suggested that he could just watch Netflix. Correct. Gayahin mo si Tamil Mil. Kung gusto mo, magnood ka pa ng mga porno, o di mailabas mo yan, gago. O di nakaiwas rape ka, demanda, away, di ba? Gago to si Robin, no? Di ba, ano ka naman? Nagpa-practice ka nung, di ba yung, hindi po sa pag-ano sa mga Muslim, yung madaming asawa, as long as you can support them. Kapunan said that if a spouse refuses, whether or not it is valid, their decision must be respected. Correct. Respeto, Robin, respeto. So ang tingin mo pala, naniniwala ka na ang asawang babae ay nandoon para mag-serve? Paano ka? Ano ka? Iba na ang panahon ngayon, Robin.
Hindi ka nabubuhay doon sa mga kingdom. Di ba? Ganun ang kaisipan? O baka ganun nga sa kanila, sa kanya? Ha? Na talagang, alam nyo naman, dyan sa ibang parte ng Middle East, ganun talaga. Ang tingin nila sa kababaihan ay mabababa. Ang tingin nila sa kababaihan ay tagapagsilbi sa kanila. Lahat ng sabihin nila, gagawin ng babae. Walang pagkilala sa human rights ng kababaihan. Meron pa rin po niyan, ha? Sasabihin ko sa inyo, meron pa rin yan. Yan ang mentalidad ni Robin. Biruin nyo, dapat siyang i-call out dito ng Gabriela, ng mga kapisanan ng kababaihan. Tama, mali. O kayo po mga kababaihan, ganyan po ang mentalidad ni Robin. Padilla believes that a spouse is there to serve. Di ba? Nakakagigil. Ito pa sabi ni Atty. Kapunan, with all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife, sabi mo, is to serve the husband. Correct po yan. Sa modern age ngayon, it should be equal. Kung ganyan ang pananaw mo, Robin, you go back or live to a country where do they practice this one. It's very inhumane, disrespectful to the rights of a woman. Nakakagigil po. Kung libog na libog ka na, magtikol ka na lang. Di ba? Ano ka naman, di ba? Hindi ka namang Kristiyano. Di ba? Muslim ka? O sabi sa Muslim, pwede kang mag-asawa ng 2 o 3 as long as you can support that. Hindi po pag-aano sa mga kapatirang Muslim, ha? I-correct nyo na lang kung nagkakamali ako. Pero yun po ang pagkakaalam ko. Di ba? O to cater to your needs, kung ayaw nung isa, o pwede siguro tong isa. As long as you can support them. Di ba? They practice polygamy. Di ba? Padilla also asked if men could say no, to which Kapunan said that's the right to refuse applies to Quran. Ang bobo! Walang sariling comprehension siguro ito. Ano ba IQ nito? Nakakagigil naman yan, Ilora. Kumbaga yung utak niya, nandun pa sa cave, no? Nandun pa sa Neanderthal na whatever. No? Panahon, yung era. Ano ang sabi dito ni Lawyer Kapunan? Yung basis ng psychological incapacity is yung mutual obligation ng mag-asawa of love and respect. Nadali mo, attorney, nadali mo. Love and respect. If you love your partner, you will respect his decision. You will respect her rights or his rights. Regardless of the gender. Ika nga it applies to any gender, whether mag-partner kayong LGBTQ kayo. Ganun pa rin yan. No is no. You have to respect their rights. Now, if you practice polygamy, then that's your call. But you know how to respect them. Love them. Di ba? Kapunan said that if a spouse does not want to have sex and the partner forces them, it shows a lack of respect and could become grounds for annulment. Hindi lang yan. Kasong rape. Kaya nga may marital rape. May marital rape. Regardless of the situation. Whether you are same-sex marriage, no, merong ganyan. Whether you are partners or you are married, still rape, marital rape. Because you did not consent. You are forced to do it. Merong physical violence. Di ba? Mas kinaasawa mo, respeto mo. Kung hindi mo na talaga kaya, utog na utog ka na, at hindi kaya ng partner mo, asawa mo, ang gawin mo, gawa ka ng paraan. Diba? At least, nirespeto mo pa rin yung karapatan ng partner mo, asawa mo. Kaya nga sabi nila, a happy wife, a happy life. Sa mga kalalakihan. Pero si Robin, a happy husband, no? A happy life para sa babae. Kasi ang tingin niya sa babae, spouse are to serve their husbands. Diba? Ayun ang sabi niya. Ulit-ulitin natin. Ipangalandakan natin. Ito, ebidensya to. Nasabi niya yan sa hearing. Padilla believe that a spouse is there to serve. Para sa kanya yun. Kaya kung libog na siya, utog na siya, kailangan pagsilbihan mo ako. Kailangan mailabas ko ito. Diba? Ala akong pakialam kung saktan kita, ganituhin kita, basta mailabas ko ang init ng aking katawan.
Kasi sabi niya spouse are there to serve, pertaining to women. Yung babae. Kasi babae ang pinag-uusapan natin dito Yung topic niya 'Di ba? Ang sabi naman niya yung rape is irregardless of the gender. Wag ganun, Robin. Mali po ang mga pagtatanong mo Yung utak mo, nandun ka pa sa makaluma, pero meron pa rin pong mga bayan o country na may ganyan. Sabihin ko sa inyo, yun lalo na yung mga nasa ibang parte ng Middle East. No? May mga country pa rin ganyan na ang tingin nila sa kababaihan, they are slaves. Women are slaves and there to serve the men. Yun yung hindi na-develop. No? Nakakababa po yan. Kaya nga, bakit ganun? Nakapagluklok tayo ng isang senador na hindi man lang gumagamit nito at very insensitive. Di po ba? The definition of rape is a violent. You are forcing yourself to an individual regardless of their gender just to fulfill your desire. Yun po yun. Whether you are married, your partners of both sex or whatever. Bawal. Meron pa nga animal rape Di ba? Di ba mga kababayan? Sinong hindi manggagalaiti dyan? Even though innocently na sinabi ni Robin, but it's not good. It's not right to ask that question or give your 2 cents about it. It's not even a question when sinabi niyang Padilla believes that spouse are there to serve. Di ba? Baka sinasabi niya rin sa kanya rin, oo. Pero pagdating sa sex, ganun ang mo? Hindi intindihin mo. Malay mo, pagod na pagod yung asawa mo, malay mo, daratnan siya. Kaya sabi ko sa inyo, hormonal Di ba? Yung mga hindi nakakaintindi dyan, yung mga ayaw intindihin, bala kayo. Kasi ang gusto mo lang, pag gusto mo na Di ba? Utog na utog ka na mamimwersa ka na. Hindi pwede yun. Kaya tama po. Nasa panig po ako ni Atty. Kapunan. Tama lang na lecturean siya sa consent. Kaya, sabi nila, Maginoo daw yan pero ang gusto nila, Maginoo pero medyo bastos. Di ba? Cookie chua, Maginoo pero medyo bastos. Tama ba yun? Siya ba yun? O kayo po mga kababayan, po masasabi, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.